الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد. Lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah, ang nag-iisang Diyos ng lahat ng manilalang. Nawa ang habag at pagpapala ay mapasa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat ng tao o pamayanan na sumunod, tumahak sa kanyang landas at sumunod sa kanyang katuruan. Mga kapatid, magulang at kababayan, nais po naming maibahagi sa inyo ang kahigitan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ang kahuli-huliyang buwan ng Arabic calendar. Sa unang 10 ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, ito po ang pinakamainam at dakilang mga araw sa buong taon, sapagkat napapaloob po dito ang iilang malalaking ibada o samba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng pag-aayuno, pagsasadaka o kawang gawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop na tinatawag na kurban o udhiyah. At napapaloob po din dito ang pagsasagawa ng ikalimang haligi ng Islam, ang pag-Hajj. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis na naulat ni Bukhari na mula kay Ibn Abbas, an Ibn Abbasin radiyallahu anhu huma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ushr. Qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Rawahu al-Bukhari. Hadith na nagmula kay Ibn Abbas, kinalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, wala ng mga araw ang pagsasagawa ng mga mabubuti dito ay kalugod-lugod o kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang sabi ng mga kasamahan ng Rasulullah, kahit ba ang pakikibaka sa landas ng Allah o Rasulullah, sabi ng propeta, kahit na ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi makakahigit sa pagsasagawa ng mga mabubuting bagay, mabubuting samba sa mga araw na ito, maliban sa isang lalaki o tao na lumabas na ang hangarin ay makikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang sarili at kayamanan, at wala nang nakabalik pa. Ibig sabihin siya po ay nasyahid. So mga kababayan, magulang at mga kabatid, ang pagsasagawa po ng mga mabubuting bagay ay kalugod-lugod sa mga araw na ito. Kabilang po dito ang pagsasala sa takdang oras, kasama ang mga sunna nito, pagbabasa ng Quran, pagpapalakas ng kapatiran, at iba pa. At kabilang dito ang pag-aayuno. Isa sa mga mabubuting gawain na dapat magawa ng isang tao sa mga araw na ito ang pag-aayuno, sapagkat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Ang sino mang nag-ayuno ng isang araw para sa Allah, para sa ikakalugod ng Allah, ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mukha mula sa impyerno ng 70 years. Isang araw na pag-aayuno, ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mukha
mula sa impyerno ng 70 years. So mararapat mga kababayan na makapag-ayuno po tayo sa 9 na araw sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At kung hindi po natin kaya, sikapin po nating makapag-ayuno sa ika-9 ng Dhul-Hijjah na tinatawag na Yawm Arafah, sapagkat sa pag-aayuno po sa araw na ito ay katumbas na pagpapatawad sa 2 taong kasalanan. An Abi Qatada radiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yawmi Arafah, qala yukaffiru sanata al-madiya wal-baqiya, rawahu Muslim. Hadis na nagmula kay Abi Qatada, kinalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, tinanong ang sugo sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-aayuno sa Yawm Arafah, ika-9 ng Dhul-Hijjah. Kanyang sinabi, napapatawad nito ang nakaraang taong kasalanan at nalalabing taong kasalanan. So 2 taon po ang napapatawad na kasalanan sa pag-aayuno po lang natin ng ika-9 ng Dhul-Hijjah. Ano nga ba po ang hatol sa pag-aayuno sa ika-10 ng Dhul-Hijjah? Ang pag-aayuno po sa ika-10 ng Dhul-Hijjah ay haramun bittifaq. Haram po, bawal ang pag-aayuno sa ika-10 ng Dhul-Hijjah sa napagkaisahan, napagkasunduan ng mga pantas, sapagkat napapaloob po dito ang Eid al-Adha, kapistahan ng lahat ng Muslim sa buong mundo. Araw po ng pagsasaya. So hindi po tayo magsasaya kung tayo po ay mag-aayuno sa araw na ito. At ang basihan po nito, ang hadith na naulat ni Imam Bukhari at saka Muslim, an Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ang siyami yawmain, Yawmul Fitr wa Yawmul Adha. Katotohanan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbawal niya ang pag-aayuno sa 2 araw. Ito po yung araw ng Fitr o Eid al-Fitr, pagkatapos po ng Ramadan, at saka Yawmul Adha, ang Eid al-Adha, ika-10 ng Dhul-Hijjah. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya po tayo na makapagsagawa ng mga mabubuting bagay sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.